Hi guys! Welcome sa aking channel. For today's drone review, meron akong nakitang bagong budget drone. Ito, si MY Max or si M105. Ito yung kauna-unahang budget drone na merong 3-axis gimbal, HD camera, obstacle avoidance, at yung bago sa kanya ay yung controller na merong screen. So, kahit walang cellphone, makikita natin yung footage doon sa kanyang controller. Kasi nga, merong screen. Tingnan natin yan mamaya. And para sa mga bago lang sa channel ko, i-review ko ng mga drones. And kung di nyo pa napapanood yung mga iba kong drone reviews, nadyan yan. Click nyo lang yung aking channel and click nyo lang yung mga videos ko. And panoorin nyo na rin. Then, subscribe. And hit the bell icon sa all para ma-notify ka sa susunod kong drone review. Okay, panoorin nyo naman yung unboxing nito. Let's go! Okay, unbox na natin si M105 Max or MY Max. Check muna natin yung box. Okay, meron siyang obstacle avoidance function, waypoint flight, optical flow localization, brushless power, 3-axis gimbal, stabilized gimbal, portrait focus, high definition pixel, at one-click return. Yan, yung model niya M105. And meron ding M106. So, wala pa to. Hindi pa to lumalabas. Okay, buksan na natin. Okay, ang bag niya is leather or parang leather finish. Ganda, masarap hawakan. Okay, bag lang siya. Ganda ng texture. And flat siya, flat. Manipis. Buksan natin. Tada! Okay. So, check na lang muna natin yung accessories. Okay, meron siyang Type-C charging cable para sa battery at sa controller. Screwdriver pang tanggal ng propellers, kaya kapag magpapalit tayo. 8 pieces extra props and extra screws. Next, yung kanyang user manual. And ito, meron nga palang freebies na binigay si seller. 32 gig na SD card. At ayan, micro SD card reader. Okay, ito yung kanyang user manual. Yan, all in Chinese. Then ito yung kanyang app. LW Fly. Ayan, scan na lang natin tong QR code na to para ma-direct tayo dun sa app mismo. Hindi na natin kailangan i-search. Okay, then ito naman LW Pro. So, hindi ko alam kung pwede rin yung app na yun. LW Pro. Try din natin yan. Okay, ano pa? Wala na. Battery muna tayo. Okay, bali 2 batteries itong kinuha ko. And itong isa, nandito na sa drone. Okay, ito yung specs ng battery. Rated capacity 5,000 mAh.
Rated voltage 7.4 volts. Battery must be recharged using a dedicated charging. Stop using if there are signs of swelling or leakage. Do not remove, puncture, impinge, squeeze, or put in fire. Okay, ito yung battery indicator. Ayan, naka-green siya. Ibig sabihin nag-on. And ito yung charging port type C. Next. Okay, ito yung kanyang obstacle avoidance sensor. So, infrared lang siya guys. 360 ano. Pero infrared lang. Nakalagay doon sa box is laser obstacle avoidance. Pero baka sa ano ito? Doon sa isang model, si M106. Dito kay M105 ay infrared obstacle avoidance lang. Okay, sa controller naman tayo. Ito. Alright, sa controller naman. Yan, medyo may kabigatan siya. Okay, ito yung pinaka-screen. Yan, tingnan natin itong mga buttons. Okay, power button, GPS, on and off, lock, and ano ba to? Obstacle avoidance. Hindi ko pa ganong alam to guys, kaya alamin na natin yan sa flight test. Ito, return to home. Then, ito ay yung compass calibration. Sa kabila, pag-take ng pictures and video. Ito, 1 key takeoff and 1 key land. Okay, ito naman sa kanyang screen controls yata ito. Ito, parang back, home. Ito siguro parang pang on-off ng display lang. Hindi ito power button. Then ito, meron siyang arrow down, then camera sign, arrow up, video sign, and then ito, check. Okay button siguro ito. Okay, joystick. Sa side, dalawa yung Type-C port niya. Siguro para sa data to. Then, baka ito yung sa charging. Kasi meron dong butas. Possible sa ilaw. Yung charging indicator. And then, meron din siyang SD card slot. Sa likod, ayan. May design siya. And parang lagayan to ng knob. Removable ba yung knob? Okay. Removable siya pero hindi siya pa screw type. Ayun, pwede nga ilagay yung knob. Okay, for storage siguro para hindi siya maipit kapag ayan, lalagay natin dun sa bag. And plastic nga lang pala ito guys, itong knob. Ayan, tusok lang ulit natin siya. Okay. Medyo malambot naman yung joystick. Then dito sa top, ayun, yung kanyang speed control. Then, ito yung pag-adjust ng gimbal. Gimbal up, gimbal down. And ito na yung kanyang cellphone holder. Ayan. And siguro yung antena, wala siyang antena eh. Possible, ito na yung pinaka-antena niya. Okay, subukan nga natin i-power on. Okay, siguro 1. Okay. Ayaw niya ng long press. One press and then long press para mag power on. Okay, connecting. Siguro kailangan natin i-power on muna na yung drone. So, mamaya na siya. Next. Ito na. Si My Max drone.
Inspect muna natin. Medyo parang hawig kay L600 Pro Max. Pero parang maliit siya ng konti. Okay, ito yung battery slot. Yan, makiklik siya. Ito yung kanyang lock. Then dito yung kabitan ng obstacle sensor. Okay, and kiklip lang siya. Itapat lang natin tong ngipin doon sa kabila. Okay, yan, nag-snap. Nag-click na. Hindi na yan matatanggal. Okay. Tanggalin mo natin yung gimbal cover or camera cover. So ito, press siguro natin dito and ayun, hilahin lang. Yun. Ito na yung 3-axis gimbal. 1, 2, and 3 axis. Okay, 3 axis gimbal talaga siya. And nakalagay mayroon siyang EIS. Alamin na lang natin yung quality ng camera nito sa flight test. And yung camera niya medyo hawig din kay L600 Pro Max. Then ito meron siyang headlights. And bukan muna natin yung arm. Okay, meron din siyang ito, lights sa ibaba ng arms. Then sa belly, meron siyang optical flow sensor and siguro camera din to. Yun meron siyang SD card slot. Kaya yung mga footage natin makukuha natin mismo direkta sa drone. Okay. Start up natin. Power on. Alright, nag-music. Yun. Long press yung power on. Okay, ganda ng ilaw. Kulay blue yung headlight niya. Okay, timbangin naman natin siya. Tingnan natin yung kanyang total weight kasama itong obstacle avoidance sensor at yung battery. $285 grams. So, lampas siya ng 250. Kaya, kailangan i-register to sa ibang bansa, gaya ng US. Pero dito sa atin sa Pinas, hindi na kailangan. Then, tanggalin naman natin tong obstacle avoidance sensor. Okay. Timbangin natin. 274 grams. So, mabigat pa rin. Lampas pa rin sa 250. And, kung sasama natin tong takip. Yan. Tingnan natin ang bigat. 275 grams. Okay, pa-power on ko dito. Long press lang sa likod. Yon, umilaw and then may music. Then may headlight siya and mayroong ilaw dito sa arms, blinking. So kailangan natin yang ibaba. Okay, ito naman controller. One press and long press para mag-power on. Yon, magbibip siya and iilaw tong indicator dito.
Then mabubuhay yung screen. Welcome. Siguro mag-aantay tayo ng mga 30 seconds para mag-pair yung drone sa controller. Antayin lang natin. Yan. Connected na sila. Meron na tayo nakikitang footage. Ganda, linaw ng screen. Okay, sa telemetry, makita natin yung battery ng drone, distance, height, return to home, GPS, and yung battery ng controller. Tapos wala na, wala nang iba. Yun lang. So yan yung laman itong package na nakuha ko. So expect nyo na kung bibili kayo nito, yan yung makikita nyo. Open natin yung arms. Lagyan natin yung battery. Make sure na naka-clip yung battery natin para hindi malaglag during flight. Tapos ito, tanggalin natin yung gimbal cover. SD card, check natin kung meron. Okay, we're good to go. Power on. Long press. Iilaw yung indicator. Then tutunog siya. Then power on natin yung remote, short and long press. Yun, tumunog and ayan, may welcome screen. Hintayin lang natin sila mag-connect, mag-pair yung controller at saka yung drone. Siguro mga 30 seconds. Yun, nag-double beep. Ibig sabihin, nag-connect na sila. Ayan, meron na tayong image. Ang bilis din guys, meron na kagad nakuhang satellites. Okay, kamusta ba yung kanyang image? Yan, ang quality ay 1080p. So, lalagay ko yung resolution dyan. Okay, bago natin paliparin, calibrate muna natin. Long press natin to. Okay, pag nag-long beep, yan, ikot na natin horizontal. Nag-beep na, vertical naman. Okay, nag-beep na rin. Tapos na ang ating compass calibration. Pwede na tayong lumipad. Pwede na tayong mag-take off. Okay guys, ngayon ang gamit natin ay yung controller lang. Wala tayong cellphone. Since walang masyadong option dito sa screen, yung telemetry lang ng distance, height. Yan. Try natin paliparin. Okay, para mag-army motors, both sticks out downwards. And 1 key take off. Right guys, nakikita nyo, maganda, stable hover. Oops, medyo nakaka-ramdam siya ng slight wind. Try natin yung speed 1. Ito ang speed 1. Full throttle.
Okay, yan yung speed 1. Speed 2. Kalabitin natin yung roller. Ayan, speed adjust. 2 beeps, ibig sabihin speed 2. Mas mabilis siya ng konti. Right. Speed 3. Tumunog ng 3 beep yung controller. Ibig sabihin nasa speed 3 tayo. Wow, ang bilis. Woo! Ang bilis nito guys. Nice one. Okay, papasok lang ako sa frame. Okay, yan. Okay, gimbal down. Okay, yan yung gimbal down niya. Baba natin 90 degrees. Nagbi-beep-beep guys yung controller. Up. Okay, medyo smooth. Taas natin. Ang daming satellites guys. Ayan, 30 yung nakikita ko dito. And tingnan natin yung horizon. Kamusta yung horizon ng camera? Medyo fish-eyed nakikita ko eh. Okay, check natin yung maximum height. 140, 150, 160, 170. Ang bilis nung ano niya, ascend niya. 250, 260, 270. Okay, magti 300 na. 300 meters. So, masyado bang... Okay, ang taas niya. 300 meters guys, ang height. Maximum height. Forward tayo. Try natin mag distance test. Okay, nasa na ba siya? Yun. Taas. Okay. Bahan natin konti ang gimbal. Okay, ang distance natin ay nasa 500, 600 na, 700. Wala tayong screen record guys, kaya ano lang to. Dito lang sa telemetry ng phone. Okay, wala pa tayong lag. 1,000 na, 1,100. Yan, kita ba? 1,200, 1,300. 1,400, 1,500. 1,600. Wala pa ring lag. 1,700. 1,800. 1,900. 2,000. Okay, nag-drop na ng isang bar yung ating battery. 2,200, dire-diretso pa rin. Wow, ang layo nito guys. Ang ganda nung sagap niya. 2,400, 2,500. Okay, 2,600 na, 2,700. 2,800. Okay, 3,000 pero not sure guys kung ano accurate yung telemetry. $3,000. 3,500.
And okay, may konting choppy na yung ating FPV. 3.7, 3.8, choppy na. Okay, naghang na guys. 4,000. 4,000, choppy na guys. Pababalikin ko na. 4,3. Pababalikin ko na. Okay, click natin yung return to home. Yan, nagbi-beep-beep siya. Alright, mababa na yung distance. 4.4. Kanina 4.5. Alright, bumabalik na siya guys. Paatras. Yan, kung makikita nyo. Mukhang kaya pa niyang umabot ng 5,000 dito sa telemetry niya. Pero pinabalik ko na. Masyadong malayo na guys. $3,000, $2,000. Kailangan natin makabalik guys. Check ko sa map kung accurate yung ano nito, yung distance. Check ko sa Google Map. Maganda naman guys yung kanyang display. Kahit medyo maaraw, kita pa rin natin. Medyo kailangan lang natin liluman minsan para makita natin yung telemetry. Alright, nasa 1,200. 2 bars na lang tayo, kumalahati na siya. Yung shot kanina guys, against the light ako kasi nakaharap ako doon sa araw. So kaya medyo madilim. Mamaya kuha pa tayo ng ibang video. Okay, malapit na siya. Ayan, 15. Nasa tapat ko na. So ayun guys, nasa tapat ko na siya. Tingnan natin yung accuracy ng ng RTH na return to home. Kung dito pa rin siya bababa sa take off point. Alright, bumababa na. Medyo may slight breeze na tayo ng hangin May malaking lawin, wag sanang dagitin. Ayun. Ang laki ng lawin. Malayo pa naman. Alright, may slight breeze. And ito yung kanyang landing pad. Ayan, malapit na. Alright.
Almost 1.5 meters yung layo. So halos walang delay yung video feed natin FPV. So ibig sabihin maganda yung transmission from drone to controller. Okay, kanina ang gamit natin ay yung screen lang nitong controller. Ngayon, kakabitan naman natin ng cellphone. So dahil Wi-Fi drone pa siya, kailangan nating i-connect sa Wi-Fi. Open natin. Wait lang. Okay, hanapin lang natin yung Wi-Fi ID. Ito, MY8K GPS. Click natin. Connected. Then, punta naman tayo doon sa app. Dalawa yung app niya. Isang LW Pro at saka LW Fly. Subukan natin yung LW Fly. Okay, go Fly. Ayun. Okay, meron na tayong display sa cellphone. Ay, naipit. Okay. Take off tayo. Right, nagsalita siya in Chinese. Hindi ko lang alam kung ano yung sinabi niya. Okay, try natin yung yan, meron siyang waypoints. Speed 3 tayo, ayan. Waypoints. 1, 2, 3. Okay, try natin. Go. Okay, pwede natin cancelin yan. Galawin lang natin yung right joystick. So parang off yung off yung drone. Kasi ito siya sa labas ng circle, and pag nagki-click tayo dito sa may loob ng circle, masyado siyang malayo. Okay, orbit. Yung radius guys, pwede pa natin siyang palayuin. I-ano lang natin joystick, itong right joystick. Push up. Yan.
Siguro max radius mga 50 meters. Nice. Exit na tayo dyan. Okay, pindutin lang natin itong exit button. GPS follow. Okay. So, tingnan natin kung gaano kababa yung GPS follow. Kaya niyang bumaba ng lower to the ground. Okay, GPS follow. Alright, sumusunod guys. Ang baba niya. Okay, pabalik. Tingnan naman natin pag pa-forward. Right, umaatras siya. Tagilid naman. Alright, tumatagilid. Okay, paside din siya. Kabilang side. Okay, side to side. Ang ganda nung ano niya, GPS follow. Parang naka-parallel mode, gagaya nung sa DJI. Subukan ko pang ibaba siya. Sobrang baba. Ayan guys, sobrang baba niya. Taas ko yung gimbal. Ayan o, tatama na siya sa mga damo. So, ganun pa rin. GPS follow pa rin. Nice. Okay, paatras. Yan, umaatras din siya. Ayan, habang naka-GPS follow, makokontrol natin yung taas, yung baba, yung yaw. Ayan o. Ayun, pag ginalaw lang natin yung right joystick, makakancel na yung GPS follow. Okay, meron din siyang vertical screen. Stop muna daw ang recording, vertical screen. Yan guys, ang vertical screen. Hindi ko lang alam kung pwede to doon sa video record niya. Or dito lang to sa natin, sa phone app, makikita yung vertical screen. Alright, zoom.
Okay, ito yung zoom niya. Manual zoom lang tayo. 50 times zoom. Ayos. Yan, pwede nating ma-zoom yung ating subject. Okay, camera switch. Ayun, meron din siyang camera sa ilalim. Ito guys, pupunta lang ako sa ilalim niya. Alright, ayan. Ito yung kanyang camera sa ilalim. Take tayong photo. So, final thoughts ko sa drone na to. Max height, 300 meters. Max distance, hindi ko na isagad pero umabot ng 4,500. I-check ko yan sa map. Tingnan natin kung accurate. Flight time, siguro mga 20 minutes. And meron din siyang auto RTH, auto return to home kapag na-disconnect ang controller, kapag na-lowbat, brushless motors, HD camera, and yung controller, ito yung pinakabago. Meron siyang screen. So, hindi na natin kailangan gumamit ng cellphone. Wow! Naka-GPS lock, guys. Nagagalit. Ayaw niyang galawin siya. Kung naghahanap ka ng practice drone or beginner drone, eto, tamang-tama sa iyo to. Kasi meron na siyang 3-axis gimbal, HD camera, brushless motors, obstacle avoidance, may SD card slot, and ito yung plus. Yung controller ay mayroon ng screen. Kaya kahit wala kang cellphone, mapapalipad mo na tong drone na to and makikita mo na yung footage dito sa controller. Kaya kung interesado ka sa drone na to, ilalagay ko yung link dyan sa description box at ipipin ko sa comment section. Check nyo na lang, pati yung price. And kung ano pa yung ibang details na hindi ko nabanggit. Maraming salamat sa panonood. And don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon sa all para ma-notify ka sa susunod kong drone review. This is Tech DIY. Maraming salamat. Bye-bye!